Alam mo naman ang dahilan, di ba? Opo, Papa. Dapat yun ang nabigyan ng atensyon ang mga negosyo nyo. That's right. Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isang kilalang personalidad sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Orestes Ojeda. Kilala rin bilang Luis Pagalilawan sa tunay na buhay, isa siyang aktor na naging bahagi ng mahigit 115 na pelikula at palabas sa telebisyon. Alamin natin ang kanyang mga naging kontribusyon, mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang karera at ang kanyang pagpanaw. Tara't simulan na natin, dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Orestes Ojeda ay isinilang noong Enero 3, 1956 sa Tuguegarao, Cagayan Valley. Bagamat hindi talaga pangarap ni Orestes ang maging artista, naimpluwensiyahan siya ni Joey Gosiengfiao, isang tanyag na direktor noong panahon na iyon, na subukan ang showbiz. Sa edad na 17, formal siyang ipinakilala sa industriya sa pamamagitan ng pelikulang Zoom, Zoom, Superman noong 1973. Unang napansin si Orestes sa mga pelikulang tulad ng May Isang Chuper ng Taksi at Ang Boyfriend Kong Baduy. Hindi nagtagal, nakilala siya bilang isang versatile na aktor, kayabangan man o drama, kayang-kaya niya itong gampanan. Isa sa mga pinakatumatak na pelikula ni Orestes ay ang Manila by Night noong 1980 na idinirek ni Ishmael Bernal. Ito'y isang matapang na pelikula na nagpakita ng tunay na kalagayan ng lungsod ng Maynila. Hindi rin matatawaran ang kanyang pagganap bilang security guard sa pelikulang Scorpio Nights noong 1985 na nagtatampok ng isang kontrobersyal na istorya ng pagnanasa at pagtataksil. Ang pelikulang ito ay humakot ng kontrobersya, ngunit naging isa sa mga klasikong pelikulang Pilipino. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, si Orestes ay hindi lamang nag-focus sa pag-arte. Siya ay isang pintor at art connoisseur din. Nakapagpatayo siya ng sariling art gallery na nagsilbing tahanan ng kanyang pagmamahal sa sining. Bukod sa kanyang pagiging aktor, kilala si Orestes sa kanyang disente at maginoong personalidad. Ngunit, hindi rin siya nakaligtas sa ilang kontrobersya. Ang kanyang pagganap sa mga bomba films tulad ng Scorpio Nights ay nakapagtaas ng kilay ng marami, ngunit ito rin ang nagpatunay ng kanyang versatility bilang isang aktor. Siya rin ang naging leading man ng mga sikat na aktres tulad ni Amalia Fuentes, Alma Moreno at Lorna Tolentino. Ang kanyang kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang genre ng pelikula ang naging susi upang manatili siyang relevant sa industriya sa loob ng maraming dekada. Pumanaw si Orestes Ojeda noong Hulyo 27, 2021 sa edad na 65 dahil sa pancreatic cancer. Siya ay ginawaran ng maraming parangal at patuloy na inaalala bilang isang haligi ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga pelikula, lalo na ang mga klasikong obra maestra, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga artista at manonood. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Orestes Ojeda, isang aktor na nag-iwan ng malaking bakas sa industriya ng pelikula. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng mga batikang personalidad. Maraming salamat sa inyong panonood, dito lang sa Pinoy Wisdom!